Good evening everyone. So I am Altelering Valero from Batch 4. So yung topic pa rin po natin ngayon sa seminary edition, which is about covenant. So sa pang-apat po na araw natin ngayon is mayroon apat na subtopics dinidiscuss si Pastor Russell, which is ang una is the covenant in yung introduction. Second is covenant of redemption. Third is covenant of works. And today we will be talking about covenant of grace. So sa una pong point is ipinaliwanag ni Pastor Russell yung ibig sabihin pa rin po ng covenant, which is the relationship between you and the God. So meron po kasing iba't ibang ibig sabihin ng covenant. Dito nga ipinilakay ni Pastor Russell. At ngayon, nasa topic na po tayo about grace. So, babasahin ko lang po yung meaning ng covenant of grace. The covenant of grace is the unilateral agreement between God and His people, which He promises eternal life and salvation, not based on human obedience, but on grace through faith in Christ, who fulfilled the righteousness required by God. So, pinaliliwanag rin po dito na ang Panginoon daw po is hindi siya tumitingin sa estado ng buhay mo, kung gaano ka kasama before, pero as long as na nagkakaroon na at bumalik ka sa pagkakaroon ng relasyon mo sa Panginoon, at talaga namang genuine yung pagbabago mo at talagang namumuhay ka na sa gusto ng Panginoon, sa mga ninanais-nais, hindi po malabong patawarin ka ng Lord. At of course, ibibigay niya pa rin sa iyo yung ipinangako niya, which is the eternal life, even though na parang hindi naman tayo deserving, pero si Lord nga, kaya nga nasabi ko, siya po yung pinaka-humble at grabe yung pagbibigay niya sa atin ng blessings na kahit hindi niya binibilang, kahit na hindi natin deserve, ay ibinibigay ito ng bukal sa puso. So, mayroon po mga teachings dito, babasahin ko lang po. Number 1 is Christ is the mediator of the covenant case. Christ's perfect obedience satisfied the standard, and Christ offers eternal life through faith in Him. So, si Lord daw po, hindi niya ipekta tumatang eternal life. Basta magkaroon tayo ng faith sa Kanya, pananampalataya, o sa ganun, mas lumago yung relasyon natin sa Kanya, malaman natin yung mga bagay na dapat nating malaman, at papaano natin siya mag-glorify. And we have here the applications. Number 1 is believe that there is no other way to be saved. Believe that you are made perfect in Christ, and believe that you are inherit eternal life through Christ. So, huwag tayo magpapaniwala or i-keep in mind natin na wala nang ibang way para masave tayo. Hindi pagkakaroon na natin ng faith sa Panginoon, pagkakaroon ng deep relationship sa Kanya, at pagkakaroon ng knowledge tungkol sa mga bagay na gusto nang ipamuhay natin para mas mag-glorify at malaman natin yung mga bagay na mas ikatutuwa niya dahil namumuhay tayo sa paraan na gusto niya. That's all po. Thank you.